Maliban daw sa mga power tools, ano pa daw yung kayang pagganahin ng... Yan. So habang hinihintay natin So maliban daw sa mga power tools, ano pa daw yung kayang pagganahin ng ating bagong Thunderbox Apex Pro 3000 XL. So last time kasi ang tinesting natin mga power tools tapos yung ating air pump. So ngayon tamang tama kasi meron tayong i-unbox at susubukan na table saw. So ito pang malakasan na to guys, tistisan na to ng kahoy. So ito yung susubukan natin na paanda rin sa ating bagong Thunderbox Apex Pro. At siya nga pala guys, para sa mga nagtatanong kung supported ba si Thunderbox ng CT sensor, hindi po. So ang pwede lang sa kanya is yung mag-charge gamit ang grid sa kanyang battery. Bypass, yan, pwede natin bypass. So sa akin kasi kahit UPS pa pala, yan. So sa akin kasi kahit sabihin natin na mayroong grid, naka-priority siya sa solar na mag-charge. Kahit naka-bypass na siya, lobot na yung battery, hindi pa rin siya mag-charge ng grid. So depende naman sa inyo guys kung ano yung gusto nyong iset, preset nya. So naka-priority siya sa solar. So pwede yung baguhin na pwede mag-charge sa grid. Pero yung grid tie ay hindi po. Malamang kung supported siya ng CT sensor, grid tie, yung inverter pa lang nasa 50 to 60k na. Plus yung battery. So magdadagdag siguro ng cost. Okay, so para sa mga gustong malaman kung ano yung kasama sa loob ng box ng table saw ni Predator, yan guys. Eto, bubuksan natin. Tistisan to guys, table saw. Yung kanyang user manual at malamang yung kanyang installation. Yan, eto guys, yung mga bracket niya. Yan. Sa mga gusto mag-DIY, mahilig mag-DIY sa bahay nila, ito, tamang-tama ito. Yeah. Iyon na. So sa isang box nandito na lahat yung kailangan mong mga gamit. Mga tornilyo. Ayan. Hindi ko alam yung pangalan niya. So, assemblein na lang natin. Ano kaya to? Bigat. So, ayan siya guys. So, assemblein muna natin. Saka natin i-test. Saka natin i-review yung mga parte niya. So, ayan guys. Nailagay na natin yung kanyang 4 na paa. Then, ang susunod ay yung kanyang dalawang plate dito sa magkabilang gilid. Ito, dalawa siya. Then yung kanyang mga bracket na 4. Tapos yung kanyang scale sa another bracket sa ilalim. At yung kanyang guide dito. So wala pa kasi ito guys. Dito nilalagay sa ating dulo yan. So, yan guys, tapos na natin i-assemble. Medyo mahirap din palang i-assemble siya. Pero kahit pa paano, kayang-kaya. Paikutan natin. Iyon. So, unahin natin sa ilalim yung kanyang magnetic switch on and off na may kasamang circuit breaker. Then yung kanyang pitch adjustment, pailalim at palabas. So ang size nga pala ng talim niya guys ay nasa 254 mm. So malaki siya guys. Yan o. Tapos may cover. Yun o. Cover niya to para safe. Then yung dumi ay itatapon niya sa ilalim. Okay.
Tapos pwede rin nating i-adjust yung kanyang angle. So dito, din lang natin to. Ayan. Hanggang 45 degrees. Yun. So nakatagilid na siya. 45 degrees. So tamang tama sa mga tao mahilig mag DIY ng speaker. Mga box, cabinet. Sa mga furniture, pwede. 15 degrees, 22, 30 degrees, at 45. So sa 0 tayo. Yun. Okay, tapos dito meron siyang scale para sa guide. Ayan. May lock para hindi lilipat-lipat. Then meron siyang parang ano to guys, yung guide para sa angle ng ating cut. Ayan, kung 45, 90, ayan, pwede rin natin i-adjust kung hanggang saan yung gusto natin dito. Ayan, left and right natin siyang ilipat. Ayan, di sasayad na dito, pwede natin ilipat dito. Parang nagkakatam lang siya. Tapos meron siyang pantulak dito. Ayan, pag nagtitis-tis tayo at medyo critical siya, di may pantulak tayo. Ayan. Okay, pwede rin natin lipat itong guide. Ito dito sa kabila. Yun. Tapos punta tayo sa kabila. Oh. Ganun pala to. Ay no, kusa palang tataas. Tapos kusa niyang kukoveran yung blade. Kasi nga, kakatakot. Mabilis yung ikot niyan. Tapos yung information ng kanyang motor ay ito guys, 220 volt, 50 to 60 Hz. Then yung kanyang rated power ay nasa 2000 watts. So kayang-kaya ng ating power station. No load speed nasa 4,500 RPM. So yung blade ay nasa 254 mm. Angle hanggang 45 degrees. Ayan. So Predator. Ito yung kanyang saksakan. Tapos yung hose papunta dito. So para sa mga interested na bumili ng table saw ni Predator, nakalagay po sa description box yung kanyang link at nasa top comment section yung kanyang link. So dito guys ay hindi na ako naglagay ng mga additional na wiring para sa solar, para sa grid input. Ang tanging nilagay ko ay yung kanyang output at isang outlet. So ang ginamit ko guys ay number 10 para walang losses. So gusto ko na ipakita dito na si Thunderbox stand alone, kaya niya paanda rin yung ating table saw na si Predator. Kasi kung merong nakalagay dito na grid, baka may pag-isipan naka-bypass. So walang solar kasi hindi aabot dito yung solar natin, yung wire niya hindi aabot. Yan. So habang hinihintay natin mag-boot, kasi medyo may katagalang mag-boot, check natin baka naka-on. Pero kung magnetic switch ito, oras na nawalan yung power, automatic mag-off. Try natin. Yun, pwede na. Ito ang ayaw ko sa mga outlet na ganito, grabing higpit. Kahit ibalibag mo na yan, hindi matanggal. So ayan, meron na. Subukan natin. Wala munang kahoy, walang load.
Magnetic switch ba to? Wala ano eh, hindi siya nag-steady, parang contact lang na ganoon tapos may lumalagitik sa loob. Okay. Tapos yung ating stick for seat. Okay, so try natin. Ayun guys, oh, ang linis ng cut, oh. Wala kang makikita sa kabila niya na parang himulmol. Ang ganda ng talim. Try pa natin minsan, taas natin. Ayan. So hindi ko pa masyadong kabisado to guys. Nangangapa pa rin ako. Pero laking tulong to kung sakaling DIYer tayo. Ayos yan. So wala kang makikita dito guys na ano, dumi kasi nahihigop niya, may babato niya sa likod. Tapos ito, anti-palo, may pamalo ka na, may anti-palo ka pa. So hindi ka mapuputulan ng daliri. Try din natin yung kanyang guide na maliit. Okay, ganyan na, bahala na. Importante bakat lang natin. Testing. So i-check natin baka may bakal. Okay. Guys, oh. Linis. Isa pa. Linis guys yung kanyang cut. Lahat yan guys ay powered ng ating power station, si Thunderbox. Sulit. Ayan oh, yung kanyang cut oh. Linis.
Kaya lang kahirap-hirap sa pagtistis. Yan, na-activate na yung kanyang blower. Pero hindi pa yun yung pinakamalakas. May mahina, tapos yan, tapos yung pinakamalakas na parang nakaturbo siya. So sakalang lalabas yun kapag talagang heavy load yung ginamit natin, or malakas yung solar, or nagcha-charge tayo gamit ang grid. Pero hindi siya masyadong maingay guys, compare sa mga typical na hybrid. Pero yung mga mild lang yung load natin, mga 200 watts, di mo marinig na ganyan yung tunog niya. Mahina lang. So yan lang guys yung ginamit ko. Diba? Subukan natin LED. So hindi natin makita yung display kasi nga napakaliwanag dito sa labas. Ayan. Okay. So yun lang guys, sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng table saw ni Predator, nasa description box at nasa top comment section. And then si Thunderbox, syempre nasa description at nasa top comment section din lang. Ayan. Ayos. Sulit itong bagong power station nila. Mabigat nga lang, ang bigat niya ilipat-lipat pag bubuhati mo, kaya dapat yung location sementado. Dito binubuhat-buhat ko kasi nga buhangin, lupa. Mas magaan pa nga to compare dito. Yung battery niya kasi mabigat. Okay?